Hello, magandang hapon. Alam niyo na naman kung anong topic ko, no? Di ba? Daming nagagalit sa akin eh. So, ito yung isang update lamang, no? Isang update do sa nangyari. Sarap kasi pag-usapan ito. Ang dami kasi iyakin. Kapag ito ang topic ko, nag-uumapaw ng iyakin, ano. Minsan kasi, mga kababayan ko, kailangan natin tanggapin na minsan mali yung pinanigan natin. 'Di ba? Ako, tanggap ko naman na mali yung ginawa ng guard, 'di ba? Pero kayo, yung ibang mga utak teleserye na ano, na suportado pa rin yung babae, 'di ba? Minsan kailangan natin tanggapin eh. Na talagang wala ganun talaga nangyayari min eh. Minsan may isa tayong nasuportahan tapos nautok tayo. Minsan kasi ang sagabal sa ating mga Pinoy yung pride eh, 'di ba? Kapag ka nadudurog tayo dahil mali yung choice natin, 'di ba? Biglang kasi awang-awa tayo, bata kawawa naman sinaktan, 'di ba? Sinaktan yung bata. Siya ay nagtatrabaho lamang. Doon din nalaman na ano, na ilang beses na palang pinagsabihan kasi most of yung mga supporter nung Sampaguita girl, sana sinabihan na lang ng maayos. Sana sinabihan, nalaman palang sinabihan na ng maayos. 'Di ba? Ilang beses na. 'Di ba? Biglang babawi, no? Ipipilit pa rin. Pero mali pa rin talaga ang manakit at ano. Oo, mali nga, 'di ba? Pero I know, deep inside of you, naiintindihan nyo na kung bakit ginawa ng guard yun. Matigas na lang talaga ang ulo nyo. 'Di ba? Pero kung paparusahan, parusahan, kahit pa imasaker sa harap ko yung guard na yun, wala naman akong pakialam eh. Ang importante dito, na patunayan na sobrang tigas talaga ng ulo ng sinuportahan nyo at sinungaling, 'di ba? Galit na galit yung iba eh. So ito yung update, no, na humarap na. ah Mamaya magbabasa ako ng comments, no. Iisa-isahin kong sagutin yung mga against sa akin. Kasi madami ng comments men eh. Mas priority ko yung mga against sa akin kaysa yung mga nag-agree sa mga sinabi ko. Dito muna tayo sa update, di ba? So, humarap na yung guard doon. Actually, kahapon pa to eh. Kahapon pa uno, isang araw pa yung pagharap. Nung isang araw pa yata yung pagharap, kahapon lang binalita. So, ito yung nangyari doon. Humarap na sa tanggapan ng PNP Supervisory Office for Security and Investigation Agencies ang security guard sa viral video na nagtaboy sa Sampaguita vendor sa isang mall sa Mandaluyong City. Kasama ng SECU ang operations manager ng kanyang security agency at kanilang abogado para sa tinatawag na clarificatory meeting. Sa pulong, ipinaliwanag ng SECU kung ano ang nangyari. May mga nabanggit sila siyempre na depensa pero sa ngayon hindi po natin bibigay yung specific statement. We will be waiting for the counter affidavit. Handa umanong makipagtulungan sa proseso ang gwardya at nangako ang kanyang kampo na magsusumite ng counter affidavit. Gusto ring ipatawag ng pulisya ang babaeng Sampaguita vendor. Correct yan, 'di ba? Maibabangga natin. Maganda kasi iyon men eh. Yung sinasabi na dito tayo mag-focus, no. Yung istorya ng Sampaguita vendor at ng gwardiya ibabangga. Then dun kakalkalin yung CCTV. Ngayon, makikita ko senaryo diyan pagka halimbawa nag-aregluhan na lang ano, talo kayo. Mga supporter ng ano ng Sampaguita girl, 'di ba? Kasi unang-una ang biktima yung ano eh, yung Sampaguita girl nyo, 'di ba? Siya yung biktima dito. Ngayon, pag pinatawag siya at nagharap, hindi na pwede yung pabago-bago ang ano, pabago-bago ang statement yung nangyari noong December 17 tapos sasabihin ng nanay December 23. 'Di ba? Unang sinabi sa police 18 years old daw, din naging 22 years old nung in-interview ng nanay, magto 22 lang pala. Ang daming inconsistency sa kampo ng Sampaguita girl nyo. 'Di ba? Hindi ko nga naiintindihan bakit yung iba todo kapit pa rin doon sa nanipa at ng hablot tanggap namang mali yun eh. Nagsorry nga yata yung security guard eh. 'Di ba? Panoorin nga natin pa muna.
bago tayo pagpatuloy sa pagbibigay ng pahayag. Para marinig naman ang kanyang panig bago magpatuloy sa Tama preliminary ito. evaluation kung may probable cause o sapat na dahilan para maghain ng administrative complaint laban sa gwardiya. So hindi pa pala naghahain ng administrative ano. Pero ito yung sinasabi kong luma na ito, na isabi na ito before na aanuhin siya ng SOSYA. 'Di ba? Pa-filean siya ng administrative complaint ng SOSYA. Noon pa yan. Inaamag na nga ito 'Di ba? Kasi yung ang gustong mangyari ng mga supporter ng mga kung hindi kayo supporter ng Sampaguita Girl, hindi naman kayo matatamaan Ang gusto kasing mangyari ng mga supporter ng Sampaguita Girl, maglinger lang tayo do sa mismong nangyari do sa video. Wala nang dapat pag-usapan doon. 'Di ba? Sabi nung iba, ba't wala nang dapat pag-usapan yun? Bakit kinontent mo na sinungaling ka? Kasi ang gusto ng iba, yun ang pag-usapan. So, kinlarify ko. Pag hindi ko naman sinabi, sabihin nyo naman, hindi pinag-uusapan. Magulo din kayo Kasi luma na yung mga issue, nanira. Yung actually, hindi pa nga humihingi ng tawad yata yung security guard. Inatras na yung yung hindi na magkakaso 'Di ba? Kasi mahirap din lang daw. Pero tatanungin ko kayo mga supporter ni Sampaguita Girl. Hindi ba kayo nakakaramdam ng mali doon? Yung inagrabyado yung sinuportahan niyo tapos hindi magkakaso. 'Di ba? Kasi ang katwiran daw baka mahirap din daw yung guard. Anong tingin mo sa guard? Maliit ang sweldo? Baka ikumpara mo yun sa manager ng hypermarket, baka magka-level lang sila Or halos parehas. Hindi nyo pa kasi nakikita ang payslip ng mga gwardiya 'Di ba? Lalo na yung mga gwardiya siguro may liit ang sweldo, yung gwardiya-gwardiyahan lang, yung mga walang lisensya, 'di ba? Pero yung mga nagtatrabaho sa SM, baka akala nyo baka mamaya mahiya kayo sa sweldo ng mga yan. 'Di ba? Kayo, payag ba kayo? Dahil baka mahirap din daw yung gwardiya, 'di ba? Pero inagrabyado yung anak niyo. OA kayo 'di ba? Sinipa ka mo, walang karapatang sipain at sirain yung paninda, hindi kayo magkakaso. May mali. 'Di ba? Dapat magkaso. O ako na nagpo-promote ng kasuhan ng guard Kaya lang ayaw ng sinusuportahan nyo. Ito yung sinasabi ko sa inyong tapos na issue na. 'Di ba? Pero tingnan natin sa paghaharap nila, anong kahihinat na nito. Tingnan po natin dito ay whether nagampanan ng security guard ng maayos at proper yung kanyang duty in performing his function as security guard. Sa naunang panayam ng ABS-CBN News, Ako, opinion ko. 'Di ba? Nagampanan niya naman kasi ang goal doon, 'di ba, yung itabo yung vendor kasi bawal yun sa private property yun Ang magdidesisyon ng dapat gawin doon sa lugar na yun, yung may-ari. 'Di ba? So, ang protocol nila bawal ang vendor doon sa nangyayari naman yan kahit nga si Jesus Christ, 'di ba, yung mga nagbentahan doon sa templo, niya yung mga paninda, 'di ba? Hindi naman ako pero kasi yun may logic kasi yun Kaya ginawa ng gwardiya yun 'di ba? Now, siguro may pagmamalabis lang siguro. Kaya liable siya. Na kung akong tatanungin nyo, kung mapapatunayan sa investigasyon na mali nga naman yung paninipa, quote-unquote paninipa niya, kung totoo man sinipa niya, pati pagsira ng paninda niya, yun yung pagdusahan niya. Pero yung ginawa niya sa trabaho niya na paalisin yung vendor doon, I don't think na masama yon. Doon sa excessive na ginawa niya lang, yun lang ang dapat parusahan doon. Actually, madidiscuss ba dito kung ano yung parusa? Maliit lang naman parusa, fine, multa, tsaka suspension, kaya yun.
Di ba? Hindi naman matatanggalan pala ng lisensya eh. Ipinaliwanag ng 22 anyos na babae kung ano ang nangyari sa video na nakuha noong December 17. Ito ang magiging problema, no? Sa mga supporter ng Sampaguita Girl. Kapag ka mamaya sablay ang kwento mo at nakita dun sa sa video na maling-mali yung version ng kwento mo, pag naibigay sa media yung yari ka. 'Di ba? Yung mga pinagkikwento mo katulad nung magpapahinga ka lang doon dahil umuulan, tapos makikita doon na matagal ka na palang pinapaalis doon ng maayos, hindi pa umuulan, no? Hindi ka pa umalis. Malalaman naman yan sa investigation eh. Sabi ko po, hindi po Kuya Guard, uupo lang po talaga ako dito. Ayaw niya talaga na makapakiusapan na na doon muna po ako umupo. And then Actually, yung pag-upo doon, bawal talaga yon. Yung pag-upo sa hagdan. Kahit ako napagsabihan na rin yan eh. Kasi yung daanan kasi yun eh. Pwede siguro tumabi siya katulad nung pakiusap sa kanya na doon kayo banda. 'Di ba? Doon sa may overpass. Yun yung sinabi sa kanya, 'di ba? Bawal talaga 'yan. Kahit yung mismong Ngayon, bakit pagbabawalang umupo diyan? Harang kasi 'yan sa mga dumadaan na tao. Baka nga mamaya risk pa doon sa Sampaguita Girl nyo 'yan pag natabig siya ng mga dumadaan diyan Bawal talaga 'yan. Kahit yung sa mall, sa loob ng mall, yung hagdanan doon, 'di ba may escalator tapos minsan may hagdanan pa? Bawal din umupo doon. Ilang beses na napagalitan doon. Ngayon, anong karapatan nila? Sa kanila yan eh. Sila ang bahala kung ano doon sa property nila. 'Di ba? Bawal pa rin talaga. Kahit upo lang bawal. 'Di ba? Karapatan po kasi nila, yung private property nila yun eh. Wala kayong pakialam doon kung uupo lang naman. Wala gusto ng may-ari, ayaw eh. Gusto ng may-ari. Ayaw ng may-ari di ba? ayun, parang inaambahan niya po ako na kukunin yung sampagita ko. And tumayo na po ako noon. And then, yun nga po, yung pagtayo ko po noon, hinablot niya po yung paninda ko. Syempre sa galit po and pagod na rin po at the same time nung araw na yon. Hindi Kasi tingnan natin yung viral ha. May mukhang kaya napikon si Guard, may sinabi ka. Ayon kay Attorney Claire, 'di ba? May sinabi ka Hindi lang mapatunayan kung ano yung sinabi mo na yon. Tingnan natin na balikan natin yung viral video, no. May patong kasi ng sound Viral Sampaguita. Ito ha, yung gusto ng mga nagfo-focus sa video, magfo-focus tayo sa video ha. Tingnan natin. Tingnan natin yung according kay Attorney Claire, may binulong ka daw bago ka umalis. Na yun yung well, hindi ko sinasabing tama yun mali pa rin naman. Kaya lang syempre, yun yung nakapagpa-trigger siguro Gusto ko yung original na upload. Sana ba yun? Kasi nilalagyan na ito. Ito yata yan. Nilagyan kasi ng sound So sabi, di ba? May sinasabi ka Hindi lang malinaw kung ano yung sinasabi na yun. Ayoko lang kasi baka mamaya makopyright ako. Pero dito sa first 5 seconds ng video, doon na. Di ba? May binubulong ka pa siguro dahil doon napikon sa'yo. Hindi lang maintindihan ko ano yung sinasabi. Pakinggan natin ha. Di ba? Now, kung ano man yun, hindi natin alam. Pero feeling ko yun yung nag-trigger kung bakit kinuha yung paninda mo. Mali naman yun. Hindi naman tama yun, no? Hindi ko pagtatanggol yun. Kaya lang, syempre, nakakabwisit yun Yung ilang beses ka na palang pinagsabihan, tapos aalis ka nga naman, biglang bubulungan ka pa. 'Di ba? Mali yun ha, mali yun. Pero kahit ako din naman siguro,
magkakamali din ako. Maliwanag ha, mali yun. Hindi ko pinagtatanggol to. Hindi ako utak teleserye. Di ba? So pagpatuloy natin. Basta maganda ito, papatawag Hindi siya. po ako nakapagpigil. Hinampas ko po sa kanya yung sampagitan na natira. Kung hindi man dumating ang babae sa takdang araw na ibinigay, itutuloy na ng PNP ang preliminary evaluation base na lang sa kwento ng gwardya. Diba? Hindi na kukunin yung pare ko, hindi sila sisipot doon. 'Di ba? Doon sa lugar. Pero maganda sana sumipot din si Sampaguita. Para lahat malaman pati yung mga supporters niya. Alamin kung may paglabag ang gwardya sa Republic Act 11917 o ang Private Security Services Industry Act kung saan maaring masuspende ang kanyang lisensya. Ang security Baba lang? Suspension lang? 1 month suspension? Yun yung pinakamalala yata no? agency naman, kung kunwari mapatunayan na may pagkukulang nga sila sa pagbibigay ng dapat na impormasyon sa security guard, maaari pong fine din ang ma-impose na penalty. Fine lang no? Okay Nauna lang. nang humingi Pero yung nagkulang ang agency na magbigay ng parang para i-educate yung gwardiya. I don't think na nagkulang sila. Kasi nakakapagtimpi naman yung gwardiya Bagamat nasipa niya ng konti or nahablot niya. Pero nandun pa rin yung maximum tolerance na hindi siya. Kasi kung tuloy-tuloy na napikon yung gwardiya doon, yung talagang nag-beast mode yung gwardiya, baka mamaya hindi niya tigilang kasisipa yun 'Di ba? ng paumanhin ang Sampaguita vendor sa gwardya at sinabing hindi niya ito ginustong mawala ng trabaho. Mula nang matanggal sa mall ang CQ, hindi muna siya bibigyan ng bagong assignment ng kanyang agency para hindi maabala sakaling ipatawag ng PNP. Hindi na umarap sa media ang gwardya at magsusumite na lang umano ang kanyang kampo ng counter affidavit dito sa PNP Good. Sosya ngayong linggo. Bagamat iniimbitahan din dito ang Sampaguita vendor, hindi naman nakikita ng PNP ang pangailangan na pagharapin pa sila. Michael Delizo, Kukunin yung pahayag nila. Ibabangga siguro. ABS-CBN News. So, basa tayo ng comments, no? Fo-focus ako dun sa dun sa comment nung yung mga ayaw sa akin. Ayoko ng mga pabor sa akin So, sabi ni Mike Kulangot SD, Sampaguita girl, sama na lang siya kila Donsky. Hello, Sir Mike Kulangot SD. Si whatever goes form naman, so wag i-vilify ang mga... Ito yung pahayag ni Brosas, Hindi ko na makilala yung kung sino yung Brosas na yun. 'Di ba? Wala kasi ako alam sa politics So wag i-vilify ang mga con artist kasi akala bata. Pero future con artist na mas grabe ang gagawin in the future. At dahil mahirap, pero tanggalan ng trabaho ang 20 years ng security guard na mas nagbabayad ng buwis para sa sweldo ng government workers at officials natin. Huwag i-vilify ang kriminal pero mas pahirapan ang pamilya ng guard na wala namang pambili sa super taas ng bilihin. Ngayon, mag-scam na rin ang pamilya ng guard para may pambili sila dahil nawala ng trabaho si Manong. Tama ito, fraud misinterpretation is a crime. Kaso, pinalampas ang ginawa ni girl kasi maralita raw. Gawin niya ng mayaman and let's see how people will react. Physical assault is a crime. Ginawa rin ng girl yan. Kaso, palalampasin kasi babae siya at tingin bata. Pero gawin ng lalaki yan, paghampas sa guard, may iba rin ang tingin ng tao. Lalo if sa lady guard gawin. Oo nga nagiging girl versus boy kasi ang issue for others or bata versus matanda. So pwede pala mag-physical assault ang babae at bata. 'Di ba? May point si 'di ba? Engot naman ang mga activist parehong mahirap ang dalawang panig pero si girl nasa private school pa pala. 'Di ba mahirap yung guard? Medtech student pa pala si girl so di yan tulad nung grabing hirap na nakikita ko sa lansangan. Oo nga naman dapat din i-educate sa GMRC ang bata na yun. Tanongin yung mga teachers today how their students act.
daming bastos daw at puro TikTok na lang ang buhay. And marami din di marunong mag-thank you or mag-sorry automatically. Nung time ko na may GMRC, ang turo ay sumunod sa persons of authority kahit bastos sila. Turo din ng wag gumante kahit mali yung nakalaban. Buti ko innocent yung girl at naagrabyado pero hindi naman pala ganun ka-innocent. 'Di ba? Totoo ito. Nung kapanahunan ko, that was, yung bata pa ako, mga 2014. Nung kapanahunan ko, turo talaga sa amin to, na kahit na, kasi may proper forum dyan eh, para tapos turo din na wag gumante kahit mali yung nakalaban. Totoo ito, na natuturo sa amin nung araw yan, yung ganyan. Alam mo ang nagiging problem kasi, ito ha, may isang video na nagba-viral ngayon. Panoorin natin, no? Yung iba na talaga yung mga kabataan ngayon. Sana ba yun? Iba na talaga yung kabataan ngayon. Nakuha ko ito. Alam niyo yung sa security guard at yung may skateboard na insidente. Parang totoo yung sinasabi na yung mga kabataan kasi ngayon, hindi na, parang wala na talaga silang katulad nito, pinagsasabihan sila ng guard. Kasi delikado kasi yung skateboard na yan. To be honest, nag-skateboard din ako nagpasaway din ako nung araw. Ang nagiging problem kasi niyan, pag nagkamali ka ng skateboard, tatalsik yung skateboard, may matatamaan, may bababasag. Yun kasi iniiwasan dyan eh. Or at the same time, pag nadisgrasya yung bata, kahit na kasalanan niya at nasa property nung mapipilitan na tumulong yung may-ari ng property. 'Di ba? Kaya yun ang iniiwasan kung ba't sila pinagsasabihan. Panoorin nyo ito mga kababayan ko. Nagba-viral din ito eh. Nung araw, pag kami niyan, matatakot na kami niyan, men. Magtatakbuhan na kami niyan. Na parang ang tingin namin sa nagsasabi sa amin may authority talaga. Although na medyo pasaway pa rin kukuha pa rin kami ng diskarte kahit na pinagsabihan na kami. Medyo may pasaway din naman ako ng bata eh. Pero pag pinagsabihan na ganyan, matatakot na kami niyan. Hala ka! Ginalit mo yung gwardya. Yung mga ganon. Pero ngayon, men, ang tatapang talaga eh, oh. Hindi ako natatakot. Ako! Magagalit na naman yung mga utak teleserye, tinulak ng guard! Yung bata! Tinulak, patay ka! Bukan mo? Hello, hello. Kasi mga bata nito. Bakit? Bakit ako mga kaya ka pa? Naputi ko itong... Tapang eh, no? Hindi na lang umalis eh, no? Dua sa baba. Isa. Dua. Kasi yan eh, cool ka kasi pagka ganyan eh. 'Di ba? Cool ka sa mga kabarkada mo pagka matapang ka. Wala na yung sense ng ngayon. Kasi alam mo, nakikita kong problem dito mga men. Yung pagpapalaki din ng mga magulang eh. 'Di ba? Hindi ko rin naman masisi siguro nung bata pa yung magulang, naranasan nila yung pang-aalipusta. Napapansin ko rin yan sa mga naging tao ko, na mga kabataan din. Yung halimbawa may customer na nagko-complain, instead na ang intervention kasi pag may nagko-complain na customer, kasi sa mall ako nagtatrabaho eh. Yung papakinggan mo lang yung customer, tapos mag-sorry ka. Yun lang naman ang doon eh. Napapansin ko sa mga kabataan ngayon, yung ilalaban pa rin nila. Yes, mali naman si customer, pero kung kaya mong palampasin lang naman na wala namang 'di ba? Yung mga katwiran kasi na, hindi kasi ako pinalaki ng magulang ko na para api-apihin lang. Di wag ka magtrabaho.
Kasama sa ano yan eh. Kasama sa trabaho natin yan, men eh. Hindi mo naman pwede kasing piliin yung customer na makakaharap mo or kliyente. Or hindi mo rin pwedeng piliin yung magiging boss mo. 'Di ba? Hindi nauubra kasi ang ganyan. Siguro nung yan kasi ang teaching ng mga magulang ngayon, no. Pati sa school, yung pag pinagsabihan ng teacher ang bata, kasi ano eh, biglang susugod na yung magulang, no? Magagalit na yung magulang. 'Di ba? Putya, nung araw, pag kami pinagalitan ng teacher noon, kabang-kaba na kami noon. Na baka isumbong kami dahil sisigundahan kami ng kutos ng nanay namin pag nalaman na may ginawa kaming katarantaduhan sa school. Ngayon, pagka pinagalitan ng teacher, magsusumbong sa nanay, pagtatanggol pa ng nanay. Dapat magkakampi ang nanay at teacher eh. Kahit nga minsan ako, teacher yung mali kinakampihan pa rin ng nanay ko eh. 'Di ba? Katulad na napagbintangan ako na nangungodigo daw ako, ang nangungodigo yung katabi. Pinagalitan pa rin ako ng nanay ko. Kasi team ang nanay ko, ang mga magulang namin at mga teacher noon dati. At yun naman, nakatulong naman sa akin yun, na lumaki ako na may kinikilalang authority talaga. Yung pagiging corrupt ng system kasi, yung mga part na ng game yan kaya lang may proper venue diyan. 'Di ba? Sa ayon sa gusto natin. Yun lang naman ang nangyayari. Hindi kasi pwedeng ngayon, ewan ko. 'Di ba? Nawawala na yung kaya tuloy kahit kahit na mali na talaga, paninindigan pa rin. 'Di ba? Sabing gano'n ulit, may point ito si Whatever Goes For Me. Sabi ni Miss Kikay Buba, 20 years na si SG, si Manong Guard, pero ngayon lang nagka-issue. So, ibig sabihin, maganda record niya. Tapos, mas kakampihan ng isang kriminal. Kung sinipa ng guard yung girl, may mali din kasi. Assault ang tawag doon. Kung naging lalaki yung sampagita girl o naging lady guard yung sumita at sumipa ng ganon kalakas, iba ang iisipin ng tao. Unang labas ng video, ang mas nakita ko ay yung grabing tuloy-tuloy na hampas sa guard. Oo. No? Actually, kaya niya yata nasipa yon dahil tingnan natin uli yung video. Kung paano nag-start. Kung paano yung sipa incident. Diba? May binulong siya kinuha niya. Ayaw ibigay, dinasira, Diba? Naunang nang hampas yung pero hindi rin inuulit ko hindi tama yung pero feeling ko reflex yun 'di ba? Dahil nauna siyang hinampas pero hindi tama pa rin hindi pa rin tama, kaya lang nagkakamali talaga. Hello Franz Gaspe, 'di ba? Sabi ni Nicolette Ashley Gasang, hindi na po basta matanda na po yan sinungaling. Sabi ni Michael Bali, itong congresswoman, ito puro radical at one-sided. Sabi ni Steamer, patawa to, simulan mo na demanda mga namamali mo sa daan, ikumpara ba naman ang namamali mo sa holdapper? Parehas silang labag sa batas. Yung pagdidemanda, choice yan Huwag tayong tanga. Huwag tayong tanga. Maraming korap na opisyal, bakit hindi natin idemanda lahat ng korap opisyal? Ang pagdidemanda ay choice. Ang batas natin ay sukatan lamang yan. 'Di ba? Kung feeling nyo mali yung namamalimos, labag naman talaga sa batas Bakit pagka absuelto na ba yon pagka hindi nagdemanda? 'Di ba? Kailangan ba idemanda lahat? Yung mga korap nga wala naman nagdidemanda 'Di ba? Yung mga nagbibiting the red light minsan nakakalusot pa nga Hindi pang bobo ito. Tong comment na to. Ikumpara ba naman ang namamalimos parehas na labag sa batas. Kung talagang criminal, tingin mo sa mga sila nag-aaway. Diba?
kumpara. Ba't di ko kumpara? Parehas sa labag sa batas. 'Di ba? Kasi ang sinasabi kasi ni Brosas, yung mga ano daw, yung mga gumagawa lang naman daw ng paraan. 'Di ba? Hello, Dark Scarlet. May mali, pero mali ang gwardya, sabi ni Ma'am Maria Angelica. Sabi ganun, nag-imbestiga po ang PNP sa babae. Sinabi na nga po, hindi siya part ng sindikato. At bobo, another bobo moment na naman. Ito kasi yung nangyari. Nag-imbestiga sila. Ito ha, para maintindihan mong streamer boss bobo. 'Di ba? Sinabi na po na hindi siya part. Parang ganito yan, men eh. Tinanong mo yung magnanakaw, ikaw ba yung nagnakaw? Hindi po ako malamang itatanggi nun. Ano ba? Ginagawa mo naman tanga ang sarili mo. Eh di lalo siya nalaglag pag inamin nilang sindikato silang magpapamilya. Ginagawa niyo naman tanga ang sarili niyo eh. Sino ba ang aamin? Siyempre mapapahamak sila doon pag sinabi nilang sindikato yung galawan nila. 'Di ba? Sinabi nga rin ng pulis, 18 years old yan eh. Panoorin natin yung sinabi ng pulis, oh. Ihirap sa ating mga bobo, ano eh. Kung ano daw yung sinabi ng pulis. Sinabi na nga ng pulis. Eh, paano yung sinabing 18 years old yan? Tingnan natin, ha. Re-relayan mo yung ano, kontra-kontra nga yung pulis at ano doon sa information eh. O ito, makinig ka bobo. Namin at na-identify po yung bata. Pero ika-clarify lang po namin na hindi na po siya minor at siya po ay isang 18 years old na. Paano yun? Pwede mo rin ba ikatwiran na sinabi na ng pulis 18 years old kahit sinabi ng nanay na 22 years old? Ng DSWD? Ano ba? Yan ang hirap tayo. Wala na tayo utak eh. 'Di ba? Inimbestigahan na po ng PNP sa babae. Sinabi na nga po na hindi siya part ng sindikato. Malamang sinabi niya yun eh. Yan lang man kasi ginawa ng PNP eh. Nagtanong lang kung ano sinabi nung biktima. Yun na yung totoo sa kanila. O paano yung 18 years old na yan? Yan din lang naman na sinabi sa kanya eh. Ito yung gusto nyong gusto kong maintindihan nyo. Sabi niya gano'n, bakit di nyo matanggap yan? Ewan kayo, bahala kayo dyan. Hindi daw matanggap. Hindi talaga matatanggap. Sinabi 18 years old. Sabi ng pulis na nag-imbestiga, sabi mo. Tapos sasabi ng DSWD, 22. Pagdating sa nanay, 21. Ano ba talaga? So may tiwala ka pa ba doon pag sinabi ng pulis na hindi siya part ng sindikato? Baka mamaya, yan, tinanong lang yan. Part ba kayo ng sindikato? Alam nga naman sabihin nila, opo, sindikato po kami. Ginagawa nyo naman tanga ang sarili nyo. Kung ganyan ang gagawin mo sa lahat ng kriminal, utoy, di ba? Pinagbibintangan ka nito ni ate na nagnakaw ka daw ng cellphone. Ikaw ba ang nagnakaw ng cellphone niya? Hindi po ako nagnakaw. Hindi naman pala daw siya nagnakaw eh. Palayain na natin to. Tanga! Diba? Aasa lang kayo sa tanong. Di naman nag-imbestiga. Sabing gano'n ni Shanda Maloy, Sir Bungo, hindi sinipa. Kasi hindi tumama kay girl. May hawak siyang baril. Eh, wala eh. Yun na nga interpretasyon, sinipa na nga. Diba? Nag-sorry din kasi yung security guard dun sa nagawa niya. We have to accept the fact na ganun. Kahit ako din, tutol din naman ako na hindi niya sinipa talaga. Inano niya lang. Pero kung ganun ang lalabas kasi sa investigasyon, di kung kasuhan nila. 'Di ba? Hello, Ma'am Yolanda Salvador. Sabi. Si All Artol RB. Hello po. Ferdinand Marcian. June Gregorio, hello. Emilita Yumang. Sabi ni Vicky Alcid, yon, magnanakaw holdapper. Nagawa rin ang paraan yan para mabuhay. Ngayon, ano dapat gawin? Wag na hulihin ang lahat ng magnanakaw. Kasi sabi mo, ma'am, gumagawa lang ng paraan kahit na masama ang ginagawa. Okay lang.
Yun na nga eh. Sir, tuloy mo ang kwento side naman ng babae para aware naman kami. Dami ng interview nga. May mga content na ako regarding doon sa mga pinagsasabi ng pamilya niyan. 'Di ba? Mga utak sabi ni Tyrell Crisostomo, mga utak teleserye kinutusan pa nga nun kupal na security guard yung Sampaguita girl na maliit nga payat pa. Anong kinutusan? Nakita ba doon sa video? Saan yung version na kinutusan siya? At mukhang mas kapanipaniwala yung sinasabi ng mga polis na nag-imbestiga. Hindi membro na. Paano kapanipaniwala? Sinabi nga ng polis 18 years old! Pero hindi naman pala 18 years old. May sablay sa polis. Ano ba? Maliit na nga payat pa tumutulong sa pamilya. Utak teleserye talaga tong mga kababayan natin. At mukhang mas kapanipaniwala yung sinasabi ng mga pulis na nag-imbestiga na hindi miyembro ng sindikato yung Sampaguita girl. Na maliit na nga payat pa. Pero tumutulong sa pamilya niya sa pamamagitan ng pagtitinda ng Sampaguita hehehe. Pero sinipa at kinutusan pa. Saan yung kinutusan? Saan mo na yon? Na maliit na nga payat pa. Paulit-ulit yung maliit na nga payat pa ginamit sa panghampas Sampaguita nga Pero yung kupal na security guard na yon, sinalag daw ng pagsipa ayon sa mga victim blamers na walang empathy. And that's really hilarious and also really sounds weird indeed. Hehehe. Saan yung kinutusan? Saan yung kinutusan, Tyler Crisostomo? Victim pa talaga yung manluloko, Sabi niya, victim blamers daw. Hello, Preditan. Ronel Fulgencio. Sabi ni Tyler Quiroz, ang tanga-tangahan naman, tumingin nun na nagsabi na sinalag sa pamamagitan ng pagsipa. Totoo. Sinalag talaga kasi kung mapapanood natin yung video, actually, yung sinabi mong kinutusan nga, wala Wala namang kinutusan dito Kinuha niya, Kinuha niya yung paninda, then hahampasin siya. Babae yung una ng hampas, sinalag niya ng sipa. So confirm, based on facts, yung kinutusan mo, saan mo nakuha? Wala, di ba? Di ba nag-iimbento kayo para ipagtanggol yung Sampaguita girl Di ba? Next. Kung sinipa ng guardian, di tumumba yun. Inangat lang yung paa para gawing pangsalag kasi may hawak siyang baril. To be fair naman, may push kasing nangyari. May push naman nangyari dun sa paa. Kaya slight sinipa. Sabing ganun ni Tyler Crisostomo uli, hindi mo pwede idahilan na nabigla ka lang or napuno ka. Paano kung nakapatay ka kasi nabigla ka? Di kulong! Di ba? Hindi alibay yun. Pabor nga ako na parusahan niya pag napatunayan niyang guard Ano ba? Ini-assume mo, pinagtatanggol ko yung guard. Sinasabi ko nga dito, mali yun, nagkakamali nga tayo lahat, di ba? Hindi alibay yun. Pag alibay yun, sasabihin ko dyan, hindi naman sinipa, yun ay sinalag lang. Wala akong sinasabing ganon. Kung nakapatayan or ikulong. Kung totoo talaga nanipa, ikulong. Parusahan. Ang problema nga, hindi na nga magkakaso. Diba? Laos na yung ganyang palusot. Hindi palusot yon. Totoo talaga na nanipa dahil may pag-push. Diba? Pero yung sipa na yung totoo, I don't think na yun ang layunin. Diba? Nanira pa nga, diba? Now, uulitin ko hindi na nga magkakaso. So, anong gagawin natin? Diba? Be responsible lalo na kung may iniingatan kang trabaho at hindi yung ginagawa ng kupal na security guard na yon dahil tinimbang siya ngunit kulang. So, siguro sa trabaho mo masyado kang perpekto, dapat ikaw role model, di ba? At isa pa kayo mga victim blamers, wala talaga kayong empathy kasi nga isang babae na maliit payat
payat pa ang binabash nyo. Palusot nyo lang yan kasi kung galit talaga kayo sa mga sindikato, unahin nyo yung mga legal na sindikato na milyon-milyon ang ninanakaw. Hindi naman kasi yun ang issue Meron tayong isang issue na pinag-uusapan. Ito yun. Bakit ang problema ng mga utak teleserye, ituturo ka sa ibang 'di ba? Sa ibang halimbawa na nag-uusap tayo bakit hindi mo kayang sagutin itong tong math problem na binigay sa atin ni teacher? Biglang lilipat ka. Hindi do sa science nga, hindi natin kayang alam mo 'yon, men. Meron tayong pinag-uusapan na topic dito. Doon tayo mag-stick, hindi magtuturo ka ng kung saan-saan. 'Di ba? Hindi mawawala ang mga sindikato na 'yan kung mismo sa gobyerno may legal na sindikato nga. So yung sa security guard mawawala yung pagkakamali. Ha? Sabi, di parusahan ipanakapatay, simple. Biktima alin yung babaeng sinasadyang manloko para magkapera. Sabi ganun niya, nanloko kasi ginamit yung uniform high school student. That's how low tier argument indeed, sabi niyang ganon. Mukhang wala kang empathy sa mga hirap sa buhay. Wala, yan na naman Mas walang argument yan, yung gagamitin mo yung pagiging mahirap. Marami akong kilalang mahirap na nagtatrabaho ng patas, na hindi nang didisib ng tao. Ako pa yung mababa yung argument, bigla kang kumambyo Nanloko yung pinagtatanggol mo, ano ba? Ang basihan nyo kung bakit nyo pinagtatanggol kasi mahirap. Maliit. 'Di ba? Sa inyo, immune na yon. Ito ang problema sa mga utak teleserye Basta mahirap, maliit lang, 'di ba? Immune na sa kanila. At mukhang yung isang babae na maliit na payat, paulit-ulit na maliit na payat, kaya mong i-bash, hindi ka ba nahihiya sa pinagagawa mo, Bungo? Just asking. Hindi ako nahihiya. Kahit kailan hindi ako mahihiya na sabihin kong manluloko ang isang tao. Wala akong pakialam kung ano itsura niya. Kasi kung galit ka talaga sa ganyan sindikato, yung utak ng mga ganyan sindikato, expose ang utak teleserye mo, Bungo. Diba? At unahin mo nga sana yung legal na sindikato. Ba't ko unahin nyo? Ito nga yung pinag-uusapan natin. Baka naman maka-pro China, tamo. Nagpasok na ng argument, diba? Yan ba yung sinasabi mong high tier argument? Yung magpasok na ng iba, ang bobo naman nito. Magpapasok ng iba. Sabi ganon. Bunguti yung pakinggan yung sinasabi mo, grabe na tawa, confirmed na po na student ang bata, hindi part ng sindikato. Dahil sinabi ng bata, hindi siya part ng sindikato. Oo, confirmed siyang student. Di ba? Pero napatunayang peke siyang high school student. Confirmed na student, totoo nga naman. Pero peke siyang high school student. Di ba? Hindi part ng sindikato. Sino nagsabi? Siya? Paniniwala mo yung sinabi niya? Ano ba ang meaning ng sindikato? Grupo yan Hindi ba pwedeng buong pamilya nila yung sindikato? Hindi ba pwede? Hindi ko sinasabing sindikato ang pamilya nila Pero base doon sa interview sa nanay niya, alam nila yung gawain Nag-uniform daw para daw lalong bumenta. 'Di ba? Grupo silang nakakaalam ng ginagawa nila 'Di ba? Ba't ako mag-move on? Kayo yung mag-move on. Yung sinasabing panluloko ng babae, nagsuot ng uniforme para makabenta, nagagalit. Yes, seryoso yun. Modus yun 'Di ba? Magsusuot ka ng uniform na hindi dapat sa'yo para makapagbenta. Ginagawa nyo naman tanga yung sarili nyo. Kung nagagalit ka sa ganyang panluloko or kung talagang ang pamamalimos krimen na kagaya ng pagnanakaw o pang-hold up, disimulan mo, ba't ko didemanda? May legal standing ba ako? Ako ba yung pinalimusan? Di ba? Bakit ko ididemanda? Wala akong legal standing yan. Sinasabi ko lang na labag sa batas yan. Kapag ikaw ay nagagalit sa isang rapist, bakit hindi mo idemanda? Hindi pwede kasi hindi naman ikaw yung ni-rape Pero galit ka doon sa rapist. Tama? Nagkakaintindihan tayo, hindi? Kaya yung i-demanda mo, hindi naman ako pinapalimusan Sinasabi ko lang naman na labag sa batas Sunog ito lahat. Diba? Sabi ni Project 101,
May guro nga nagawa sakta ng estudyante at pati principal, di ba? Na-educate na yung mga yun. Pabor sa akin to eh. Sabing ganon, Tyler Crisostomo, isa ka ba sa bayarang vloggers mo? Just asking. Sana nga para magkaroon naman ako ng pera, sabi ko ganon. I'm just asking you, mabuti na nagtatanong kaysa nagmamarunong. And thank you very much for the clarification. Eh di sana matumbok mo utak ng mga ganyan sindikato. Wala. Ang pinag-uusapan nito, yung budol na nagpapanggap na estudyante. Eh ikaw pala ang utak teleserye eh. Puro kabungo eh wala ka namang utak kasi mukhang naging ulyanin ka. Noong time na COVID, halos karamihan ng Pilipino nanlilimos. COVID yun, tanga! Wala talaga tayo makukunan ng trabaho noong time na yon. Ay, naku, Diyos ko. Ang mga di ba, saan ka makakakuha ng trabaho that time? Nagtatanggal nga ng trabaho na pati nga SM nag-lay off noon eh. Talagang kailangan natin ng tulong sa isa't isa noon. Diyos ko naman. Ano ba naman? Ano ba namang argument itong mga pinaghahain ng Ang bobo mo nga sabi niya gano'n. Kasi pinag-uusapan yung panlilimos kaya dapat alam mo maski kahit anong sitwasyon bawal mamalimos. Kasi nasa batas yan at galing mismo sa iyo. Di ba? May exception kasi doon. Sino nagdemanda? Oh yes, labag sa batas. Sino magdidemanda that time? Di ba? Sino magdidemanda that time? Nung panahon ng COVID. Labag nga sa batas. Yes. Pero ang pinag-uusapan kasi doon kung may legal standing ka eh. At saka ang pagdidemanda, may choice yan. Kahit ako, binugbog ako labag sa batas na bugbugin ako. 'Di ba? Pero hindi ako makukumpel na magdemanda. Paano kung gusto ko barilin na lang sila? Choice ko 'yon kung magdidemanda ako o hindi. Hindi yon. Hindi argument 'yon. Yung dapat idemanda mo. Pwede siguro idemanda pwede idemanda. 'Di ba? Diyos ko naman, case to case basis, napakatanga naman ikumpara mo yung sa COVID. Na once in a lifetime na nangyari. Diyos ko naman, ginagawa talaga na itong tanga. Noong time na COVID, pwede mo na suwayin ang batas sa bungo, lalo na batas na nagbabawal na namamalimos, bawal nga sa batas. Just asking you again, thanks in advance. Pwede mong idemanda. 'Di ba? Sinusuway yung batas that time. Kung nanghihingi ka that time, labag pa rin sa batas yon. Kaya lang, yung choice, yung pagdidemanda, choice yun eh. 'Di ba? Choice yung pagdidemanda. Ngayon, kung hindi ididemanda, ibig sabihin, hindi mo na pagsaway sa batas, 'di ba? Hindi pwedeng sawayin ang batas pag namamalimos ka kahit time ng COVID. Labag pa rin sa batas yon. Kaya lang choice yon nung magdidemanda. Parang ganito yan, ang trespassing. Crime yung trespassing eh. 'Di ba? Bawal yon sa batas. May nagtrespass sa mo, yung nagtrespass sa'yo, doon sa bahay mo, nakisilong lang pala dahil umuulan. Common sense ang gagamitin mo. Hindi mo na ididemanda yon. Compassion mo yon bilang human. Pero kung makikisilong siya doon na hindi naman umuulan, wala namang valid reason, katulad nung mahihirap mo na pinagtatanggol mo, hindi naman COVID. 'Di ba? Hindi saan ka kukuha ng compassion doon, men? 'Di ba? Gamitin niyo naman ang utak niyo. 'Di ba? Bawal katulad ng analogy ko, 'di ba? Trespassing, labag sa batas 'yon. Kung may magte-trespass sa'yo at makikisilong lang naman, nasa sa iyo na 'yon kung iintindihin mo 'yon o hindi. Talaga namang mababasa siya sa ulan sa labas eh. Ngayon, pwede mo rin naman siya idemanda kahit mababasa siya ng ulan sa labas, pwede mo naman siya idemanda. Pasok pa rin naman, labag pa rin naman sa batas. 'Di ba? Kaya lang, nasa pagkatao mo na yon. 'Di ba? Ngayon sa COVID, yung mga namamalimos doon, panahon ng COVID, 'di ba? Labag pa rin sa batas yon. Kaya lang, nasa sa iyo na yun kung ididemanda mo yon. Choice mo yon. Kung paano mo balansehin ang sitwasyon, yan ang hindi mo iniisip. Ngayon, yung bata ba na yan na namamalimos, pwede mo bang bigyan ng compassion yan? Kaya niya na magtrabaho? 22 years old na?
Nandeceive pa, nanloko pa ng ano, nanloko pa, nag-uniform pa. Nang hindi naman niya dapat uniform, ano ba? Ginagawa na lang natin tanga ang sarili natin eh. Hello, James San Andres. James Andrade, sorry. San Andres. Sabi ni Carmencita Francisco, hello ma'am, bastos din kasi ang girl. Sabi ni Tyle, wala sa protocol ng sige. Wala nga. Manira ng paninda at manakit, maski kahit sino. Wala nga. Kaya lang hindi na nga magdidemanda eh. Di ba? Wala nga. Explain mo na lang kung anong trabaho na. Oo nga, ang trabaho ng security guard ay pangalagaan ng property ng binabantayan nila at magkaroon ng maximum tolerance. 'Di ba? Lumabag ang security guard, di kasuhan. Ang problema hindi nga kakasuhan. Kaya nga sinasabi ko, kung tama o mali yung ginawa ng security guard, for me, kung lalabas sa investigasyon na nanakit talaga siya at nanira talaga yung hindi valid yung paninira at pananakit niya, di kasuhan. Ang problema nga, choice din ang pagkakaso. 'Di ba? Hindi nga kinasuhan. Anong gagawin natin? Ba't ako magiging utak teleserye? Sinabi ko bang wag kasuhan ang security guard? Hindi naman, 'di ba? At alam mo kung sino ang utak ng mga ganyang sindikato. 'Di ba? Ako nahiya sa mga victim blamers tulad mo, hindi nauunawaan ang utak teleserye mo na kung totoo nga hawak ng sindikato. Ano ba ang pinagbasihan mo na hindi sila hawak ng sindikato? Actually, hindi naman kailangang hawak ng sindikato. Pwedeng yung pamilya nga, inuulit ko. Kasi ang definition ng sindikato, uulitin ko na naman mga kababayan ko. Syndicate meaning. Actually, yung word na sindikato mismo, hindi naman masama yan eh. Meron namang syndicate na sa media. Yung mga gumagawa ng comics. Diba? Not necessarily na bad yung syndicate na yan. Ang sindikato, ang definition niyan, mga kababayan ko, a group of individuals or organizations combined to promote common interest. Wala naman sinabi dyan na mang-i-scam, mga ano. Ngayon, kung pagiging sindikato, yung buong pamilya nila, iisa yung interest nila, sindikato yun. Sila na mismo. Ngayon, sasabihin, tatanungin sindikato ba kayo? Hindi po. Hindi daw sindikato. Dun lang, okay na yon. Tinanong mo lang. Kahit sinong kriminal dyan eh. Tanungin mo kung siya yung pumatay o nagnakaw, itatanggi talaga niyan eh. Huwag naman tayong tanga. Diyos ko naman. At isa pa, sino ba dapat paniwalaan? Ikaw o yung mga pulis na nag-imbestiga? Sinabi nga ng pulis, 18 years old eh. So paniniwalaan nating 18 years old to? Kahit sinabi nung DSWD na 22? Taka! Kakainis. Diba? Yan o, linaw-linaw sinabi. At siya po ay isang 18 years old. So, paniniwalaan natin to, buburahin natin yung sinabi ng DSWD. Yung sinabi ng magulang, buburahin na. Kung ito ang paniniwalaan natin, yung sinabi nito, edi sinungaling nga yung pinagtatanggol mo. Nagsinungaling na naman dahil ayon ka mo sa investigasyon ng police, 18 years old na. Sinasabi ng mga nanay, 22 daw, or bigla naging 21. Diba, Diyos ko. Paniwalaan mo yung police, sige. Wag akong paniwalaan mo. Hello, Quizmat TV. Si Brosas yan, kilalanin mo. Hindi ko nga kilala eh. Sir Bungo, kakampi ng NPA yan, attorney yan, kalaban ni Sara yung ini-interview, alamin mo baka mayari ka dyan. Di yariin niya. December 24, 20 nangyari. Wala nang klase pero complete. Sabi December 17 daw eh. Hello, Magic Mikey. Hello. Hello, Merly Bargo. Hello, Ledelia Ban. Hello, Merly Bargo. Paulit-ulit. Manuel Gabino, hello po. Lionheart, hello.
Sabi nga ni Emmanuel de la Cruz, ikaw mismo na vlogger ka ay napakabobo ka at napakagago pa. Nagtinda ng sampagita, sabihin mo ng modus. Yung pagtitinda ng sampagita, walang problema doon. Di ba? Ang problema kasi, yung nagsisinungaling, mag-uniform lang, hindi naman dapat niya suotin para makabenta daw. Sinabi na nanay yan eh. Eh di modus nga. Diyos ko. Huwag kayong manood ng content niya kasi one-sided siya. Para sa inyong kalaman, pareho silang biktima dito sitwasyon at kahirapan. Vlogger at nga, sino kaya yung nag-ano dyan, ano? Sino yung video, hindi pa lumulutang? Hello, Sir Rinaldo. Dali de la Cruz, hello. Michael Balye, hello. Sabi pa ni Attorney Claire, iba na talagang bata nun. Hello, GC719. Hello, Ledem Saxor. Hello, Boy Kape. Hello, Ma'am Lynn Sudo. Minsan nakakainis din na ipaintindi na both side may mali, pero mas lamang ang panluloko ng girl na wala naman nagsasabing walang mali ang guard, 'di ba? May mali, kaya nga lang hindi na nga kakasuhan. So tapos na 'yon. Yung administratibo na lang kung lilitawan ng sampagita girl 'yon, no? Tingnan natin. Hello, walang magawa TV. Sabi ni Warren Atienza, ang gulo talaga ng point mo paulit-ulit dun sa wala na pala pag-usapan pero paulit-ulit. Matitigas kasi yung ulo ng iba na talagang ang ipipilit. Bakit hindi tayo mag-focus dun sa ano? Kaya nga inaano ko, inire-review ko eh. 'Di ba? Tapos pag hindi naman sinabi, sasabihin nyo, hindi mo sinagot. Hello, Genesis Kayanan. Kathy D, hello. Sabi ni I Have One Word Philippines, ang mga amo kasi karamihan isa lang ang sinasabi ng sa mga security personnel. Pag hindi mo kayang ipatupad, panindigan, at gampan ng trabaho may umalis kayo at di kayo karapat-dapat yan. Totoo ito. Hindi lang naman sa pagiging security personnel yan eh. Sa ibang trabaho din. Diba? Naranasan ko na rin ito. Pag nagkamali ka sa store, sasabihin pa niyan, hindi mo naman ginagamit ang isip mo. Yung mga boss. Hello, Visitasyon Ragsak. Ako, magwa 1 hour. Wala na ba iba? So, yun lang muna. Mag-isang oras na rin kasi ako eh. Maraming salamat sa inyo lahat. Magandang hapon. Ay, wait lang. Parang meron akong na ano dito eh. Sabi ni si Julian Lakyan, to, meron. Gago, nakiisip ng batas daw ako na bawal maglimos. Hindi ako nag-isip niyan. Ginawa talaga yan, tanga. 'Di ba? Ang awayin mo yung gumawa ng batas, hindi ako. Huwag mo itulad sa holdapper na nalilimos. Sabi ko, parehas na bawal sa batas yan, bobo. Kasi siguro iniisip nyo, ano, pamamalimos lang naman yung pang-hold up yung iba. Mas lesser evil yung ano. Parang ganito lang yan eh. Gusto mo lagyan ko ng tae yung kape mo na iinumin mo. Konti lang, konting tae lang yung ilalagay ko. Hindi naman siguro makaka-apekto sa kape mo yon. Pero tae pa rin kasi yung ilalagay sa... Kahit pa anong paikot-ikutin natin, tae pa rin yung ilalagay sa kape mo. Parang ganyan ano, kahit na anong sabihin natin na mas mabigat yung holdapper kaysa sa namamal, parehas pa rin labag sa batas. Yun ang point kasi doon. Wala na bang iba? So yun na. Sabi gano'n,
Bukas kapag ito pang content mo hindi na panonoorin. Sige, last na ito. Sorry. Yun lang. Maraming salamat po. Bye-bye.